Hansel, babaliw ka na, Sel. Sama ka? Wala ka po yung pagkain. Sama ka? Sama mo daw siya. Wala ka naman passport. Meron na, tagagaling doon sa Canada eh. May passport na doon, aling Canada. Wala ka naman passport. Babayan, Archer. Bye-bye. Sabi ka naman makaiyak, B. Hindi mag-jogging si ate. Bye. May Colgate ko pa sa... Baba kayo. Hello everyone. So today papunta kami ng Taiwan ni Mama. At ayan, buwat-buwat ko ang aking pamangkin. Si Papa pala ang maghahatid sa amin kasama ni Jet at ni Baby JJ. Ayan. Dahil nga maaga kami, hindi pa ganun ka-traffic. Ayan sila sa likod at si Papa. Bale, ang flight namin 7:20 pa. Umalis kami ng bahay bago mag-4. Ayan, nakarating na nga kami. At pinauna na namin sila umuwi. Ayan, kaming dalawa ni Mama naghahagilap ng aming mga printed tickets. At ayan na nga, yung aming flight to Taipei. Pila na kami dito sa pag-check-in ng luggage. Medyo mahaba nga yung pila kahit sobrang aga. Marami talagang lumilipad ngayon. Ayan kaming dalawa ni Mama. At ito ang aming mga isa-check-in. Medyo umabot ng 1 hour bago kami nakapag-check-in ng gamit. Sobrang tagal niya. At dahil nakapag-fill up na kami ng e-travel at nakapagbayad na kami ng travel tax online, madali naman. Kaso mga 2 hours kami nakapila sa immigration. Talagang last minute kaming nakarating dito sa pag-boarding. Buti nakaabot pa kami ng maayos. Baka kami ay maiwan. Sayang naman. Ayan, naglalakad na kami papunta sa plane ni Mama. Medyo onti na lang yung nagbo-board dahil nga sobrang late na namin. Ayan, ang aking pulang sapatos. Nakaupo na nga kami ni Mama. At si Mama nagpa-browse na ng mga catalog ng Cebu Pacific. Ayan, kakatayo ng matagal, nasira yung slit ng aking palda. Ayan, yung mga ino-offer nila on board. Bali, umorder pala kami ni Mama ng meals kasama ng aming ticket. Tumitingin lang kami ng ano pang pwedeng bilhin. Magte-take off na nga yung plane. Shortly after mag-take off ng plane, dumating na nga yung mga food namin na pre-order. Ayan kay Mama, seafood, at akin naman ay beef adobo. Sobrang sarap nito. Si Mama dito nga siya nasarapan sa kanyang in-order. Nakapaglapag na nga sa Taipei Taoyuan International Airport, Terminal 1. At ayan, naglalakad na kami papuntang immigration bago makuha yung mga baggage namin. Pero bago yun, magsi-CR break muna kami saglit. Ayan. Napakahaba na ng pila sa immigration. Mga mag-isang oras din bago kami nakalabas ng immigration. Kukunin na nga namin yung luggage namin dito sa carousel number 6. Ayan, nakuha ko na yung aking maleta. Dumating na rin yung kay Mama. Kaino ko yung cover yan, hindi yan sa amin. Diyos. Anyways, bago ang lahat, kukunin muna namin yung nireserve namin ni Mama through Klook na easy card. Kailangan nyo yun dito. Pang MR, pang bayad sa 7-Eleven, sa mga restaurant, etc. Kinuha ko rin yung aking SIM card na in-order. Ito yung easy card. At nag-withdraw din kami dito. Mas maganda pala pag mag-withdraw daw dito sa Taiwan. Ang gamitin daw ay GCash card or GoTime. Ang tanga ko ginamit ko ay BPI. Kaya ang charge sa akin, almost 1,000 pesos. Huwag kagaya sa akin.
ikakape ko na lang to. Masarap pala tong Win Cafe. Favorite ko to dito sa Taiwan. At ito na nga yung Lucky Land. Kailangan nyo muna mag-register online bago yung flight nyo para makapag-participate dito at makakuha ng QR code. Bale, may chance kang manalo ng 5,000 Taiwan dollars. At ayan, sabi nga today is too late kung same flight kayo. At bad news, hindi kami nanalo. Kaya ayan, tayo na at mag-MRT papunta sa aming hotel. Bale, sa may Shimon area pala kami mag-i-stay ni Mama. Naglalakad na nga kami papunta sa airport train. Medyo mahaba-haba yung lakaran. Dapat talaga masanay kayo sa lakaran kasi yung average namin na lakad dito sa Taiwan per day, 15,000 steps. Ayan, napakaraming lanterns. Tuwang-tuwa na naman ng nanay ko. Kumuha din pala ako ng gacha ball dito. Ayan, 100 Taiwan dollars. May makukuha kang random Taiwan attraction. Ayan, pinasok ko na yung pera. Yan yung pera na natira sa akin nung last trip namin to Taiwan ni Mama nung 2019. Bale ngayon, bumalik lang kami ni Mama dito sa Taiwan para makakita ng cherry blossom kasi nga springtime ngayon. Nung huling punta namin dito, parang wala kami masyadong nakitang maganda sa sa nature. Mostly yung mga lotus lang yun nung time na yun. Ayan yung nakuha ko, mamaya ako nabubuksan. Dahil ayaw kong mabawasan ng aking easy card agad, kukuha muna kami ni Mama ng single journey token papuntang Taipei Main Station. Ayan siya, 160 per trip. Kumuha din ako dito ng wallet na lalagyan ko ng easy card. At para din magpabarya actually. Kasi puro 1,000 ngayon nakuha namin. Doon kanina sa ATM. Ayan, ito yung kinuha ko. Yan na nga, may barya na ako. Yehey. Yan, makakapagbayad na ako kasi kanina hindi pala pwede yung 1,000. Kuha na nga namin yung aming token. Ayan, bale, itatap nyo muna siya dito. Pagpapasok kayo ng airport MRT. Bale yung purple na coin or purple na train ay ang express train. As compared dun sa regular train na blue, mas mabilis siyang makakarating sa Taipei Main Station dahil mas onti lang yung stops niya. Yung blue kasi mas mura siya, kaso mas matagal kang makakarating sa main station. Nakasakay na nga kami ni Mama. Ayan. Yan yung line. As you can see, yung purple, 5 lang yung stops. Ganda talaga ng view. Ayan, may progress bar din. Yan yung mga form. Makikita nyo talaga dito sa MRT. Meron ding luggage rack dito para sa mga big luggages. Para hindi kayo makasagapal. Ayan yung kanilang bridge. Nakarating na nga kami ni Mama dito sa Taipei Main Station. Bali, kailangan pa namin sumakay ng isang train papuntang Shimon. Ayan. Ipapasok nyo na yung coin kasi lalabas na kayo. Inaantay ko lang din si Mama. Ayan. Naguguluhan pa siya pero makukuha niya rin yan. Ayan. Bale, aakyat kami para papunta kami ng Banan Line. Pero bago ang lahat, nakakita ako ng cream puff. Kaya, bumili din kami ng cream puff. Ito nga pala yung cream puff na nabili namin. Ayan, tuloy-tuloy na nga kami sa Banan Line. Pero nakita ko rin na meron nga ditong ABC Mart. Sikat to na bilihan ng sapatos dito sa Taiwan. Napakaraming murang shoes. Bali yung pera pala ng Taiwan, as of today, parang Taiwan dollars times 1.77 pesos. Parang almost doble ng pera natin.
yung value ng Taiwan dollars. Ayan. Nakarating na kami ng Ximen Station. Bale, walking distance lang pala to papunta sa aming hotel / Airbnb. Ayan, naglalakad na nga kami. At ang daming mga murals dito. Dati kasi sa may New Taipei City kami nagstay ni Mama. Kaya first time lang din namin dito sa may Ximen. Nakarating na nga kami at may nag-guide sa amin papunta sa aming Airbnb. Ito si Kuya. Tinuturo niya sa amin yung mga mechanism kasi may kailangan ka pang itap bago ka makaakyat sa floor na to. At ito na nga yung aming pag-i-stayan. Ito yung common area, may kitchen, may lutuan. Ayan, lahat yan pwedeng gamitin. Pero may dalawa pang kwarto na may nag-i-stay na iba. Ito yung aming room 1. At ayan siya, hindi siya ganun kalaki, wala ding window. Pero tutulugan lang naman, kaya hindi na kami naglaan ng malaking budget para dito. May bathtub din. At ayan ang cream puff kanina, masarap siya. Bubuksan ko na pala yung gacha ball na nakuha ko kanina. Ayan, medyo nahihirapan lang ako dahil wala akong gunting. Pagpasensyahan nyo na. Ayan. Pagbukas ko, ito yung nakita ko. Taiwan attractions. At ang nakuha ko ay ang Nantou. Ayan siya. Ito yung itsura niya pag binuo. At aalis nga kami ni Mama. Yan yung susi, ang cute. Ito na. Dito kami sa may 7th floor. Parang kailangan mo pa siyang itap bago ka mag-press ng any button pababa. Ayan, nag-wait. Naglakad-lakad lang kami at ayan, may Prima nga. Favorite ko yan sa Philippines. Naalala ko yung anak kong si Macchiato. Ayan, mga cat food. Ito rin, may Chaliwon din sila. Dito yan siya nag-originate. At ang mahal ng mga coffee nila dito. Wala silang mga loose pack, unlike sa atin. At ayan yung prices ng mga food sa 7-Eleven. Medyo mataas talaga. Ayan, naglakad-lakad pa nga kami ni Mama. Nag-explore lang ba. Ito yung Starbucks nila. Gusto ko kasi sanang bumili ng tumbler dito. Pero ayan, mas mahal nga kaysa dun sa Pilipinas. Kaya kung bibili kayo ng tumbler, doon na lang kayo bumili. Dahil ang presyo nga ay parang mas mataas ng siguro more than 30% kaysa sa presyo sa atin. Ayan, yung dalawang ewan. Bale ngayon, nalalakad-lakad lang kami around Ximen area. Wala kaming talagang gustong puntahan in order. Pero ito, tinignan namin tong Don Quixote. Famous siya sa Japan. Ayan, nag-ikot-ikot lang kami ni Mama. Ang dami nilang binibenta. May mga laruan, may mga pagkain, may beauty, may grocery din. Kuha-kuha pa nga ako ng basket. Akala mo naman maraming bibilhin. Ayan, mga Japanese products, makeups. Ito talaga gusto kong bilhin kaso iniisip ko pa. Ayan, may mga papango. Si Mama naman kumuha ng rice crackers kasi mahilig siya dyan. Pang snack-snack niya daw dito. At dahil nalimutan namin magdala ng jacket na may hoodie, bumili kami ni Mama ng mga jacket. Bale, twinning kami. Parehas kaming bumili ng black. At bumalik na nga kami dito sa may ABC Mart. Ibang branch, yung mas malapit sa hotel, of course. At itong gusto kong 574, kinuha ko na. Bale, kailangan pala maka-reach ng 2,000 Taiwan dollars yung bibilhin nyo para maka-avail kayo ng tax refund. Nag-ikot-ikot pa nga kami around the area.
At ayan, may Uniqlo na 4 floors. Pero huminto muna kami ni Mama dito sa Pop Mart na store. Ang laki-laki ng Pop Mart nila dito. Ayan, yung mga The Sound series. Napakarami yung blind boxes dito. Kaso hindi naman ako mahilig sa labubu. Kaya hindi ako masyadong nag-ikot dyan. Naghanap pa nga kami ni Mama ng makakainan. At nakita ko na recommended tong kainan ng noodles na Lao Shan Dong. Bale, nasa underground siya. May Michelin star daw tong si Lao Shan Dong. Kaya itatry namin. Yan, pag o-order ka, gagamitin mo yung marker. Yan na nga, namali kami ng order. Apakalaki pala ng serving nila. 570. Medyo mahal siya. Yung noodles, hindi siya yung typical na noodles mo. Para kang kumain ng pasta. Ayan, bumili din kami ng kumquat juice ni Mama. At si Mama gusto rin bumili nitong sweet potato bowl. Ayan, kaya kumuha din kami. Ang kinuha ni Mama ay yung peanut flavor. Naglakad-lakad pa nga kami ni Mama around the area. Kasi hindi na namin ipupush yung nasa itinerary namin. Kasi nga nakakapagod talaga yung journey namin dito from the airport. Ayan, yung famous nilang milk tea. Ang haba ng pila. Xing Futang. May may lottery. Number 4. Ayan yung ginagawa nilang pearl. Sila, talagang nakikita mo yung paggawa nila ng pearl. Ayan yung nakuha ko. Average luck daw. Ayan, inaapoyan pa nila gamit ang T-Rex head. Yung mga toppings ng milk tea. In fairness naman, talagang masarap yung milk tea nila. Hindi ganun katamis. Ayan siya. Kahit ayoko ng pearl, kinain ko yung pearl. Bumili rin kami ni Mama ng stinky tofu. Ayan, napakasarap niyan. At dumaan kami dito sa Uniqlo para mag-browse. Ay, at meron na namang ABC Mart. Talagang bibili kami ng sapatos ulit. Kasi si Aubrey nagpapabili ng A6 dito. Ito. Si Mama naman, dahil nahirapan nga siya sa backpack niya, kumuha siya ng shoulder bag dito sa Uniqlo. Ayan, ang cute niya. Sakto lang yung size niya. At marami ding compartments. Kaya yan yung kinuha niya. Ayan, pauwi na nga kami. Pero bago yun, dumaan lang kami sa Family Mart para mag-grocery ng Yakult at tubig. Hello everyone! Maaga kaming umalis ni Mama ng Airbnb kasi pupunta kami ng Yellow Geopark at Jofan ngayong araw. Bale, naglalakad muna kayo papunta sa Shiman Station. Tapos sakay kami ng isang MRT. At doon na kami sasakay ng bus. Huminto lang kami saglit sa may 7-Eleven para bumili ng mga anik-anik. Bumili ako ng stockings kasi ang lamig talaga sa paa. Bale, 10 degrees lang today. Si Mama bumili ng mga snacks tulad nitong mixed nuts. Ay, naglalakad na nga kayo papunta sa Shiman Station. Malapit lang naman siya galing sa Airbnb namin. Mga 10 minutes walk. Ayan, yung 2 ibon. Malapit na nga kami sa may pasukan ng station. At dito kami usually pumapasok sa entrance 6. Ayan, naglalakad na kami ni Mama papunta ng concourse level. Sasakay kami ng papuntang Taipei Nanggang Exhibition Center. Isa lang para makapunta ng Taipei Main Station. At nakarating na nga kami dito sa may Taipei Main Station. At lumabas kami para mag-sightseeing habang papunta sa may bus station. Ayan, mag-overpass kami kasi sa kabilang side pala yung pupuntahan namin ni Mama. Nakarating na nga kami dito sa may East Gate ng Taipei Main Station. At sumakay kami dito sa bus 1813 papuntang Keelung.
Tapos bababa lang kami sa may Yellow. Ayan, katabi kami ni Mama. Okay naman yung biyahe so far. Nakarating na kami sa may Yellow. Bale, kailangan pang maglakad. Siguro mga 5 minutes na walk. Papunta dun sa mismong park. Pero dahil gutom na kami ni Mama, huminto kami dito sa may 7-Eleven. At bumili pa nga si Mama ng Anya na keychain. Hindi niya siya kilala. Binili niya lang kasi nagustuhan niya yung kulay ng buhok. Ayan. Bale, ang lunch namin ay ito sa akin, fried chicken steak bento. Si Mama naman, grilled chicken donburi. Malakas talaga yung impluwensya ng Japan sa Taiwan. Ayan, huminto rin si Mama dito para magtanong kung may payong sila. Kasi wala kaming payong. Ayan, may templo din dito na matadaanan. Papuntang Yellow Geopark. Naglakad-lakad lang kami ni Mama. Ayan, may mga nangingisda. Ito kami nakabili ng payong na mura. At bago kami pumasok sa mismong park, nag-CR muna kami. Big deal pala yung CR dito kasi ayan, as you can see, nakita nyo kung occupied or hindi. At may squat toilet at may normal na toilet. Nakakuha na kami ng ticket. Bale, 120 New Taiwan dollars times 1.77. Almost 250 pesos ang entrance. Ayan, bale maglalakad din pala kayo papunta dun sa mismong park. Medyo nakakatakot lang kasi maulan nga. Ayan yung Queen's Head, yung pinaka-popular na pupuntahan dito. Papasok na nga kami ng entrance si Mama. Medyo marami palang tourists ngayon. Puro mga Korean mostly. Naka-raincoat na nga sila, oh. Kami ni Mama, ayan, dead ma. Mamaya na kayo magsisisi dahil hindi kayo bumili ng raincoat. Napakalakas na nga ng hangin ngayong araw. At ayan, nakikita nyo naman yung waves. Parang may bagyo. Sobrang lakas ng hangin. Kahit mag-open kami ng umbrella, wala rin. Kasi nililipad din. Kaya, ayan, tiis ganda. Ayan na nga yung mukhang mga mushroom na rocks. Ayan, naglalakad na kami. Mabasa nga talaga. O, ayan, si ate, lumipad yung payong. Ang ganda-ganda ng view. Kaso napakalamig. Mahaba-haba pala yung lalakarin dito, ah. Parang more or less 1 kilometer. Papunta dun sa Queen's Head statue. Queen's Head Rock Formation. Ayan na nga si Mama. At ako, walang mga payong, walang mga raincoat. Bababa pa kayo ng hagdanan. Ayan, si Mama napagod na nga. Pero, andito na tayo, kaya ipagpatuloy natin ang paglalakad. Bale, bawal daw pala mag-off track dito. Ibig sabihin, yung may mga stone paved na roads, dun ka lang pwede. Hindi ka pwedeng mag-shortcut dyan sa mga rocks. Ay pila nga pala para makapagpa-picture ka dun sa Queen's Head. Ayan, yung view dito, ang ganda-ganda ng mga rocks, kakaiba yung itsura. Para kang asa desert, Kineme. Ayan na nga yung Queen's Head, malapit na kami makapagpa-picture. Yan siya, para siyang may naka-side view. Yan ang lola mong walang payong at walang raincoat. Turn na nga namin. Ayan, pabalik na kami. Kasi palala na ng palala yung weather. Ayan yung process ng pag-form ng mga rocks. Nagpa-picture din kami dito at kumuha ng information sheet. Pabalik na nga kami ni Mama. Pero bago yun, dumaan din kami ulit dito para bumili pa ng mga ibang souvenir. Ayan, bumili kami ng mga keychain dyan. Naglalakad lang kami ni Mama kasi punta na nga kami ng Jofen. At nagaantay pa kami ng bus. Ang masaklap, malitong bus na nasakyan namin. Dapat pala doon kami sa kabilang side nag-antay. Kaya imbes na mapalapit kami dun sa next destination namin, napalayo pa nga kami. Tapos wala pang mga bus na dumadaan masyado. Iniisip ko nga mag-Uber na lang, kaso ang mahal kasi ng Uber dito.
buti na lang may dumaang bus na isa. Kaya sinakyan na namin. Bale, bababa na lang kami sa malapit sa Jovan. Dito kami bumaba sa may Starbucks at dito na rin kami nag-book ng Uber namin papuntang Jovan kasi alanganin na kapag magko-commute pa kami papuntang bus station dahil may schedule ngayong mga bus. Ayan, maulan pa rin at nakarating na nga kami dito sa may Jovan. Ayan, maraming ang tao ngayon. Parang mali yung araw na papunta namin. At dahil nga gabi, mas marami nga talagang tourist. At talagang may mga tour guide sila. Pulto-pulto yung grupo. Maganda pa rin dito. Andito pa rin yung stinky tofu nila na masarap. Kumuha nga kami ni Mama. Ayan. Ito na yung stinky tofu namin. Bumili din ako ng parang mga sky lantern na maliliit. Bale, kumuha ko ng isa for me. Ayan, may mga cat figurine din sila. Tapos, itong si Mama, nakita niya itong damit na to para kay Gigi. Ayan, I love grandma. Nakakatuwa. Agad-agad naman niyang binili kasi nga grandma nga yung nakasulat. Bumili din siya nitong owl. Ayan, nagkakastampid na nga kasi imbis na two-way yung daanan, yung ibang tao talagang sinakop na yung buong daan papunta ng tea house. Ilang beses kami natamaan ng payong kaya huminto na lang kami ni Mama at pumasok dito sa loob ng isang restaurant. Kakain na lang kami ng dinner. Bale, hindi na kami tutuloy ng tea house kasi mamaya matumba pa kami dun. Ayan yung total namin. Bale, umorder kami ng xiaolongbao, sesame noodles at fried rice. Yan na yung aming kakainin. Sarap naman siya. Umilin kami ng cheese milk stick na to. Okay din siya, kaso maliit. At sasakay na nga kami ng bus papuntang Ximen. Ito na, nakasakay na kami. Thankfully, nakarating na kami ng Ximen. Bumaba na kami dito malapit sa may Red House. At ayan si Mama nakikipag-selfie. Ito yung Red House na isa sa mga sikat na landmark ng Ximanding. Ayan yung pamphlet nila. Tapos andyan din yung history ng Red House. I-post nyo na lang. Naglakad na kami ni Mama pa uwi sa aming hotel. Pero bago yun, nakakita na naman ako ng crane game. Kaya ayan, naglaro muna ako uli. Di pa ako nananalo dito so far. Bale, yung mga crane game nila, parang tick 10 NTD per play. So, parang 20 pesos bawat laro mo. Tapos may mga pang exchange ng mga barya na machine din. Gusto kung wala kang barya, walang problema. Ayan, si Mama naglaro din. Kinukuha niya yung talong. Unfortunately, ayaw sumama ng talong. Ayan, dinry ko naman yung luck ko dito sa Capybara. Ayan, stress ako kasi ayaw nga talagang malaglag. Kaya tinry ko na lang ulit. At baka pagsisihan ko pa na hindi ko tinry. Ayan, bale last attempt na to. Ayan, buti nga nalaglag. Nakakuha ko ng isang stuffed toy. Ayan, ang aking capybara na burger. Umito rin kami ni Mama dito sa may souvenir store malapit sa amin. Bibili kami ng mga snacks na nougat. At pumunta rin kami ng Starbucks para i-redeem yung buy one, get one namin na drink. Hello everyone, dahil Sunday, hindi muna kami pupunta ni Mama sa mga malalayo naming destination kasi baka magka-stampede na naman dahil nga maraming ang tourist ngayon. Kaya ngayon dito muna kami sa malalapit
Pero before anything else, magbe-breakfast muna kami ni Mama dito sa sikat na breakfastan sa Yonghesoy. As you can see, kahit maulan ang haba ng pila, malapit lang siya sa aming pinag-i-stayan. Ayan, nakapila na nga kami. Bale, ayan yung menu nila. Malapit na nga kami sa katotohanan. Bale, kuha ka lang ng kuha dyan sa display nila. Yung in-order namin ay yung mga wrap nila. At masarap naman talaga. Ayan, tinake out namin. Naglalakad na nga kami papuntang station. Dahil pupunta kami ng Longshan Temple ni Mama. Pero bago yan, huminto lang pala kami muna saglit sa may supermarket para bumili ng mga kape. Kasi hindi nga kami nakapagdala ng instant coffee. Kung tumingin din kami sa 7-Eleven na to, ayan, ang dami niyang plushies tulad nitong cinnamon roll. Ayan yung presyo niya, almost 350 pesos or 370. Ayan yung mga price mahal. Kaya papunta na kami ng station. Bale, isang stop lang galing ng Ximen. Sakay lang ng Padingpo. At pababa kami sa may Longshan Temple Station ni Mama. Ayan, nandito na nga kami sa station ng Longshan. At makat kami dito sa may parang mall nila. Ito na yung temple. Napuntahan din namin to no last time na pumunta kami dito sa Taiwan. Isa siya sa mga pinakasikat na temple dito. Ang daming pwedeng gawin dito tulad ng paghanap ng fortune nyo. May kukuha kayo ng mga stick at hanapin nyo yung number na nagko-correspond doon. At pwede rin kayo bumili ng mga lucky charm, mga protective amulet dito sa kanilang information service. Bale, may catalog sila online na may QR code. Tapos ilista nyo lang yung gusto nyong bilhin. At may claiming area naman na separate. Ayan, naantay ko lang natawagin yung number ko. Ayan na nga yung number ko at natawag na tayo. Ito kaming dalawa ni Mama sa temple. Bale, napagpasyahan namin ni Mama na dataan kami ng Locust Park. Yung isa sa mga cherry blossom park na malapit dito sa Taipei. Pero magtitingin-tingin muna kami ng anik-anik dito sa Longshan Temple Underground bago kami sumakay dito sa train station. Bali, lilipat kami ng Brown Line, yung papuntang Taipei Zoo, at bababa kami sa station na Dongha na malapit sa Locust Park. Nakasakay na nga kami. Ito, nakababa na rin. Bale, kailangan lang namin mag-walk ng 1.5 kilometers bago ma-reach yung Cherry Blossom Park na sinasabi ko sa inyo. Maulan pa rin talaga pero hindi na ganun kalakas yung hangin. Ayan, game na game lang kami sa pag-walk. Buti na lang dito sa area na to, hindi ganun karami yung tao. Nakakita na nga kami ng isang cherry blossom sa park na isa. Pero hindi pa ito yung Lohas Park. May mga tiyanggi-tiyanggi nga dito. At ang daming bumibili. May mga kakanin, may mga chicken, etc. Nagkabili rin kami ni Mama dito sa Family Mart. Pero medyo malabnew siya. Mas okay yun sa 7-Eleven. Bali, kailangan lang namin tumawid papunta dyan sa may Lohas Park. Andito na nga kami. At visible naman na hindi na ganun ka full bloom yung cherry blossom dito. Parang alanganin may pause bong pa lang. Pero karamihan tapos na mag-bloom. Ito yung mas okay pa na part niya. At nagsiso na lang kami ni Mama para kaming bata. Yan yung close-up shot ng cherry blossom. Pabalik na nga kami ni Mama sa Brown Line Station. At bumili kami ng donut. At huminto rin kami pala dito sa may temple na to. Saglit lang.
Este Park. At sasakay na kami ng aming tren. Pabalik na kami ng Ximen. Bukas na lang kami magkagala ng malayo. Ayan, napakarami talagang tao dito sa may Ximending area. Tinignan din namin ng mama tong Korean photo booth na to, kaso 600 pesos, wag na lang. Ayan, naghahanap lang kami ng mga pwede naming bilhin at mayroon pang performance ito si kuya. Bale, ang binili kong dinner ko, semi-dinner, ay yung noodles na malapit sa amin. Ito na pala yung mga charms na pinamili namin kanina. May pang studies, etc. Lumabas kami ulit para i-try yung mga food sa night market dito sa Ximending. Tinry namin ni mama tong parang toasted siopaw nila. Nasa mismong harapan mo gagawin. Okay naman siya, ma-peanut siya. Parang may peanut sauce, ganun. At huminto na naman kami ulit ni mama dito sa souvenir store para bumili daw ng lalagyan ng kanyang mga drinks. Yung kinuha ko kapibara. Kumuha din ako ng cup dito sa malapit dahil lagi nga akong nababasa ng ulan. Si mama naman tumingin ng earrings kasi nga ito-try daw niya kung hypoallergenic ba. Dumaan pala kami dito sa Uniqlo na mayroong 4 floors. Yung 5th floor niya ay ABC Mart. Bumili kami ng tiyaan nila kasi nga nauuhaw na kami sa aming paglalakad. Hindi pala to siya sweetened, pero ang ganda ng lalagyan. Ayan, may mumuls, may kamukha ni Bumble George na pug. Pero yan sobrang behave. Huminto rin kami dito sa A6 na malapit sa amin. At kinuha namin tong shoes na to para kay Kuya Lex. Yan siya, ang laki pala ng paa ni Kuya. Huminto rin kami ni mama dito sa McDo na malapit sa amin. At umorder kami ng pang midnight snack. Kasi nagutom kami sa kakalakad. Pabalik na nga kami ng aming Airbnb. At ito na yung binili namin sa McDo na chicken. Ayun lang. See you tomorrow. So today, aalis na naman kami. At dahil weekday, medyo malayo yung pupuntahan namin ni mama today. At sobrang lamig pa rin ngayon. Asa 12 degrees yung temperature. Ito na naman kami sa may Ximen Station. Lipat kami ng Taipei Main Station ni mama. Bale, magbabas pala kami ngayon papunta sa Ilan County, specifically sa Jiangmei Ama Farm. Bale, nagbook kami ng ticket sa Klook. Kamalan yung bus. At nandito na nga kami sa station. Dahil hindi pa kami nagbe-breakfast, huminto kami dito sa may Moe's Burger. Nahirapan nga ako kasi walang option na English dito sa kanilang orderan. Ayan, yan yung mga menu nila. Talagang naka-traditional Chinese. At ito yung breakfast namin ni mama. Si mama bumili ng salad, hot choco, tapos nag-egg sandwich siya. Ako naman nag-burger with egg. Niredeem ko na nga yung ticket namin dito sa first floor. At ayan, may mga seat number na kami. Bale, umakyat kami sa 4th floor ng Taipei Bus Station kasi doon yung terminal ng Kamalan. Tapos pag akyat namin, makikita mo na yung mga schedule ng mga bus. At bale, papunta pala kami ng Ludong Transfer Station. Kasi doon malapit yung pupuntahan namin. Nakasakay na nga kami ni mama ng bus. Tapos yung seat namin malapit siya sa restroom. Ayan. Medyo matagal pala yung biyahe. Parang almost 2 hours. Galing ng Taipei. Kasi parang asa may countryside banda yung gusto namin puntahan na farm ni mama. Nakarating na nga kami dito sa may Ludong Transfer Station. Bale, sasakay kami ulit ng isa pang bus. Papunta dun sa may malapit sa farm.
At titingnan pa namin yung schedule. Bali yung sasakyan namin ay bus number 1794. Ayan siya. Bali may mga schedule lang siya na bus. At ayan yung status kung asan na yung bus. Dumating na nga yung bus. At mga more or less 30 minutes pa bago makarating doon sa stop namin. Ayan, nakababa na nga kami ni Mama. Buti hindi ganun kalakas yung ulan. Maambon-ambon lang. Ayan, napakalinis ng kalsada. Dahil nga siguro weekday. Siguro pag weekend, punong-puno to. Naglakad na lang kami ni Mama kasi 5 minutes walk lang naman galing dun sa stop yung farm. Ayan, nakita namin din tong palayan. Sabi ni Mama, onions daw yan. Ayan, napakarami. Ano lang sa kapilang side yung Jiangmei Ama Farm. Bale, tatawid na lang kami ni Mama. Ayan pa yun yung aking sapatos. Wala talagang makikita masyadong sasakyan. Kaya kahit walang pedestrian lane, caring tumawid. Ayan, meron na mga sasakyan dito malapit sa farm. Bali yung ticket pala dito, binook ko na agad sa Klook. Para pagdating dito, dire-diretso na lang. Ayan, may mga notice sila bago pumasok. At ayan na may mga deer na nga. At ang cute nitong sheep pa to. At ito yung alpaca. Inatake niya ako. Kinuha niya lahat ng hawak kong grass. Kaya, unti na lang yung naiwan. 2 piraso na lang. Binigay ko na lang dito sa deer. At sa isang alpaca na mas gentle kaysa dun sa isang brown. And usually talaga, dapat ikakat mo pa yan in pieces. Yan, tulad ng ginagawa ni Mama. Kaso yung isang alpaca na yan, inubos niya talaga yung mga grass ko. Ayun o, pabalikan na naman niya ako. Si Mama ay dinumog na talaga ng mga sheep. Ang cute. Pwede mo silang hawakan actually. Yung mga animals dito. Careful lang talaga na i-assess mo kung magiging aggressive ba yung animal. Bale, may 3 section pala tong farm na to. Tapos pagkatapos mo sa isang section, hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya, make sure na nasulit nyo yung each section bago kayo mag-proceed sa susunod. Ayan, ang cute-cute talaga ng deer na yan. Napaka-gentle kumagat. Ayan yung mga alpaca, busog na sila. Ayan, nag-hangout na lang sila dyan. Bale, unti lang din ngayon yung tao dito sa farm. Parang yung kasabayan namin, 2 grupo lang. Yung sheep na yan, love na love niya si Mama. Kamukha pa naman niya yung aso naming si Rancho. Lalo na pag walang groom. Napakalambot din ng mga fur nila. Di rin siya masyadong nakagalit pag hinahawakan. Ayan na yung alpaca o. Yan yung alpacang kumuha ng aking mga damo. Yan sila naka-standby lang kasi busog na. Ito yung sunod na grupo na dumating. At ito na naman yung deer. Ewan ko anong ginagawa niya sa puno. Yan yung isang grupo. Yung mga sheep talaga na yan, napaka-cute. Ganyan sila gentle. Pero dahil itong isang busog na, hindi sila sumama dun sa mga grupong nakikikain dun sa mga bagong dating. Bale, pagkatapos nito lumipat na kami sa second section. Andun may mga kangaroo, tas iba pang klaseng rodents. Mga Patagonian Mara, yan sila. Cute nila, para silang malaking hamster. Tulog na tulog tong mga pagong na to. Tas may albino din dito na kangaroo. Ayan yung si Mama kasama yung mga Mara. At may mga duck din, ang cute-cute. Para silang nakatsinelas. Tapos itong isang Patagonian Mara lumapit sa akin. Sabi niya, asan yung mga damo mo? Punta ka pa dito, wala ka namang dalang damo. At andito na nga kami sa section na pangatlo. Ito yung mga capybara. Napaka-cute nila. Parang ang laki-laki nilang mga guinea pig. Tapos pwede ka mag-balance sa ulo nila ng mga
orange. Pero yung mga orange na nandyan, mga peke lang. Accessory. Ingat lang din sa pagpet sa kanila kasi sharp yung teeth nila. Pero ayan, as you can see, very nonchalant yung mga kapibara na yan. Ayan sila. Lumabas na nga kami ni Mama kasi nagutom na rin kami. Nag-snack kami dito. Kasi meron din silang binibentang mga donuts. Ayan. Bale, take 40 NTD each. Almost 70 pesos isa. Lumabas na rin kami ni Mama dahil pabalik na rin kami sa transfer station. May isa pa kaming destination na pupuntahan today. Bale, dadaan pa kami ng Jiaoxi Hot Spring Park. Mag-aantay lang kami ulit ni Mama ng bus. Yung sinakyan namin na bus 1794. Dun sa may bus stop. Papuntang Ludong Transfer Station. Sinuwerte nga kami kasi pagtingin ko dito sa bus stop, yung susunod pala na bus, kung sakaling di namin ito na-catch, alas 5 pa. Tamang-tama at alas 3 pa lang ngayon. Dumating na yung bus. Ito pa rin yung bus na sinakyan namin kanina. Papunta dito. Pero this time, hinanap na kami sa may transfer station bumaba. Dito na kami bumaba sa may Ludong train station dahil magti-train nga kami. Pero bago yun, kakain muna kami ni Mama ng lunch dito sa may 7-Eleven. Bali yan yung in-order ko. Pork siya. Tapos kay Mama naglugaw lang. Naglakad na nga kami papunta sa station. Bali naguguluhan lang ako kasi may MRT at may TRA pala. Tapos TRA pala yung kailangan naming sakyan. Yung mga local train. May mga schedule din siya. Buti na lang nagtanong ako sa isang attendant at nakarating dito sa tamang platform. Dito na kami sasakay ni Mama. Papuntang Jiaoxi Transfer Station. Ayan, wala ngang katao-tao. Dahil nga Monday. Ayan yung view. At nakikita mo rin may indicator din kung asan ka na. Para hindi ka talaga makalagpas sa station na dapat mong babaan. Bumaba na nga kami ni Mama dito sa may Jiaoxi Station. Bale, maglalakad na naman kami papunta dun sa mismong park. Kasi mga 2 kilometers lang naman. Galing dito yung aming pupuntahan. Matao din pala dito at marami ding mga tourists. Nakakatuwa nga kasi si Mama lagi nakakakita ng mga kiat-kiat. Tinuturing kasing pampaswerte to dito eh. Nakakita rin kami ng park na isa na maliit na pwede kang mag hot springs na pangpaa. Libre lang pala to ha, walang entrance fee. Tanggalin mo lang yung shoes mo dyan. Tapos ibababad mo na yung foot mo. May temperature din na nakalagay para guided ka. May iba may 48, may 49 degrees, tapos may iba may 50. Itong inuupuan namin ngayon nasa 49 degrees yung temperature niya. Si Mama nga ayaw pa nung una. Sabi ko, mamaya mag-hot spring tayo na full body. Kung ito pa lang hindi mo na kaya, di na tayo tutuloy. Joke only. Ayan, naiinitan daw siya. Tama lang naman kasi sobrang lamig din yung ng temperature. Yan, may pa butterfly pa nga sila tutupi dyan. Nagpatuloy na nga kami ni Mama sa paglalakad. At nakita namin itong nagbebenta dito sa gilid ng kalsada. Si Mama bumili ng mga guava. Ayan, itatry daw niya mamaya. Malapit na nga kami sa aming pupuntahan. Bale, sa Klook ko lang din binook yung tickets namin dito ni Mama. Parang 200 pesos per person siya. Ayan yung map ng Jiaoxi Hot Spring Park. Dito na rin pala yung mismong station na sasakyan namin later. Ayan, may mga bunnies na naliligo sa hot spring.
Nakakatuwa siya kasi although medyo mahaba yung lalakayan mo papunta dun sa mismong hot spring park na pavilion, ang ganda naman ng mga decorations niya. Ayan, ang cute ng mga rabbits. Nakakita kami ng parang hot spring pool na co-ed din, pero ng mga tao na naka-swimsuit. Bali, yung pupuntahan namin ni Mama is yung separate yung females at male na bath. Tapos bawal dun magdamit. Ayan, may cherry blossom din pala dito. Ang ganda talaga nung pagkagawa niya. Relaxing yung place talaga. Naghinto lang kami dito saglit kasi yung phone ko malalobat na. At dahil nga malapit nang gumabi, nakabukas na yung mga lanterns nila. Grabe, ang ganda rin ng dahlia na to. Ibang klase pala yung beauty ng dahlia in person. Ayan na nga yung ticket namin at papasok na kami. Bawal mag-cellphone sa loob. At ayan, tapos na nga kami. Gabi na. At dahil malapit nga lang din yung station, nag-aantay na kami ngayon ng bus. Bumili din ako ng vegan jerky nila. Itatry namin ni Mama. Sumakay na nga kami ng bus. Nakakatuwa nga kasi yung mga bus nila dito tsaka mga tren talagang on time. Parang paminsan may mga 1 to 2 minutes lang na delay, pero ayun, on time talaga siya. Dito na nga kami sa may Siemens Station at bumili lang kami ng dinner sa malapit na dumpling store sa Airbnb. See you tomorrow. Ayun, ngayon pala pupunta kami sa medyo malayo din na lugar. Bumili pala kami ng ticket sa HSR, High Speed Rail ng Taiwan. Naka-buy one take one siya for non-Taiwanese residents. Tapos meron ding libreng Starbucks na coupon. Ayan na nga yung train. Bali yung maximum speed ng train na to ay 300 kilometers per hour. Tapos may mga seating assignment din. Bali, aside sa pag-book through Klook, kailangan nyo rin pumunta sa website ng HSR para magpa-schedule ng train. Nakarating na kami ng Taichung. Mga asa 30 to 40 minutes lang yung biyahe. Tapos nakita namin tong bake shop na to na parang bread talk sa atin. Kaya bumili kami ni Mama ng mga bread na pang snacks namin. Japanese brand pala to. Yamazaki yung name ng store. Nag-try din kami ni Mama dito sa may gacha nila para makakuha ng mga capybara team na items. At ayan, ang lola nyo, naglalaro na naman. Bale, sortihan lang talaga kung ano makukuha mo na capybara. Ayan, nagsashuffle-shuffle pa bago ilaglag yung gacha ball. At ito nga yung nakuha ko. Nahirapan lang ako buksan kasi grabe yung pagka-tape niya. Talagang buong ball naka-tape. Ayan yung nakuha ko, capybara na may helmet. Si Mama, nag-try din. Bale, ayan pala, 50 NTD or 100 pesos per play. Talagang swertihan nga. Pwede ka makakuha ng 1 to 4 items. Pero usually, ayan, 1 lang yung makukuha mo. At least, may makukuha ka talaga. Kaysa dun sa mga crane na rig. Sayang lang yung pera mo. Ayan yung mga makukuha. Nag-shuffle-shuffle na naman. Tapos, ayan, na-drop na ngayon kay Mama. Nakakatuwa nga kasi yung nakuha ni Mama, same lang din sa nakuha ko. Kaya nag-try pa ako ng isa. At ayan yung nakuha ko. Ito na kami sa may platform ng TRA. Ayan nga yung train na sasakyan namin, 9:29 pa bago dumating. So meron pang mga almost 10 minutes kaming waiting time ni Mama. Bale, galing pala kami ng Shinwuru Station. Itong station na malapit sa Taichung High Speed Rail.
Tapos bababa kami ng Tai An Station. At ayun nga, kahit weekday, napaka-crowded sa station na to. Meron din palang mga cherry blossoms malapit sa entrance ng station. Bale, maglalakad pa kami ng almost 2 kilometers from here papunta sa Zhongsha Flower Market na pupuntahan namin. Talagang naglalakad kami ni Mama papunta para ma-savor namin yung aming pag-travel. Nandito na nga kami. Napakamura ng mga plants dito. Yung mga tulips nga nila, 200 pesos lang per pot. At ayan, may mga honey ding binibenta. Bale, yung ticket, dito kami bumili. Yan, take 150 Taiwan dollars. Kakaiba talaga yung mga flowers dito. Sobrang lago ng mga halaman. Ayan nga para kang asa Fantasyland. Akala mo fake yung mga flowers. Pero hindi, lahat yan fresh. Ang daming mga fields na pwede mong pagpicturean dito. At ayan na nga si Mama na plantita, tuwan-tuwa sa mga flowers. Tuwan-tuwa yun. Bale, hindi pa ganun karaming tao nga dahil nga weekday kami pumunta. Yan yung mga tulips, napakarami. Ang bango pala niyan. Hindi ko alam na may scent pala siya. Ayan kaming dalawa. Si Mama umupo muna dyan kasi napagod daw siya sa aming pag-walking. Ito yung pinakamaganda for me, yung mga tulips na pink dito. Para siyang transparent. Umupo lang din ako saglit kasi napakainit nga. Si Mama bumili ng strawberry. Bale, take 200 Taiwan dollars daw yan. Or almost 400 pesos. Pero, andito na kami kaya itatry na namin. Marami kang pwedeng pagpicturean at pagpicturean dito. Sobrang unreal ng place na to. So far, ito yung pinakamagandang napuntahan namin in my opinion. At meron pang fields din ng parang mga lavender flowers. Apakaraming mga white butterfly na umaaligid sa area. Ayan, akala mo naman marunong magpiano. Talagang fake lang yan, guys. Ito na naman ako sa mga tulips na pink. At tinry na nga namin tong mga strawberry. Sobrang tamis niya. Si Mama naman ang nag-try. Ayan nga, talagang maputik lang. Kaya careful lang sa paglalakad nyo if ever pumunta kayo dito. Si Mama, enjoy na rin niya. Kala mo marunong mag-drive, Harap dito. Ang kampana. Hindi ko napansin earlier kasi naka-shaded area siya banda. Ay mga daffodils. Ay ang gaganda nila. Ang ganda ng mga daffodils na yan. Ayan si Mama sa mga pink tulips. Ang lola niya uli. Bale, nag-grab na pala kami. Uber. Walang grab dito. Papunta ng Welle Cherry Blossoms Park. Ayan. Sobrang dami talagang puno. Punong-puno. So itong variant ng cherry blossom na to. Para siyang double petals na dark pink. Meron din ganito. Tapos, naghanap lang kami ni Mama ng mas magandang spots. Kasi nga, ang daming ang nagpa-flower viewing kasi nga parang peak season na ng cherry blossoms dito sa area na to. Nakakatuwa nga kasi may mga nagdadala din ng kanilang mga dogs for pictorial. Kasi itong aso na to kakaiba na mamalimos. At ayan, maganda talaga. Tama lang yung binook namin flight na February 21 onwards for spring. Ayan pa, beauty lang yung ate nyo. Bale, nag-Uber lang kami ulit ni Mama pabalik ng Tai An Station. Sasakay na ulit kami ng
TRA pabalik ng Shinwuru Station, kung saan kami sasakay ng HSR pabalik ng Taipei. Pero bago yun, bumili ulit kami ng bread ni Mama. At kinuha ko na yung ticket ulit na binook namin sa Klook. Ayan siya. Antayin lang namin yung train. Mga 30 minutes lang pala yung biyahe. At dumating na nga yung train. Thankfully ngayon makatabi na kami ni Mama. Kanina kasi dahil late ko nga in-schedule, sa may unahang row si Mama nakaupo. Ayan kaming dalawa. At nakarating na nga kami ng Taipei Main Station. Bumili din ako ng cream puff na matcha dito sa Bird Papa. At sakay na kami ulit ng train pa Ximen. Bumili kami ulit ng A6 kasi nga sa 2K something lang yan dito. At dito kami nag-dinner sa Family Mart ni Mama. At nakabalik na nga kami ng aming Airbnb na sunburn yung ate nyo. Ayan. Today, pupunta kami pala ni Mama sa Taipei Zoo at Maokong Gondola. Ayan. Bale, binook ko lang din ulit yung tickets dito sa Klook. Para pagdating namin doon, iscan na lang yung QR code. Lumipat lang kami ng brown line ulit, galing ng blue line, para sumakay ng papuntang zoo. Nakarating na nga kami sa Taipei Zoo Station. Nag-photobooth din kami ni Mama dito sa station nila kasi $100 Taiwan dollars lang. Ayan. Tapos may tag-isang copy na kami. Kaso ikaw pang magugupit. Papunta na nga kami ng aming pupuntahan. Bale, instead na mag-Taipei Zoo muna, unahin namin ni Mama yung Maokong Gondola. Kasi ang dami na namin napuntahang zoo. Kailangan nyo palang maglakad dito sa may labas ng less than a kilometer lang naman. Ayan, nakuha ko na yung aming pass na QR code. Sasakay ko na kami ng gondola papunta sa pinakataas na Maokong Mountain. Ayan. Bale, 5 kami dito. 6 sa gondola. Papaakyat ng Maokong Mountain. Napakataas talaga. Nakakita rin kami ng may cherry blossom na station. Bali, 4 kasi yung station nito. Pero dito muna nga kami sa taas. Kasi pupunta kami ni Mama sa isang tea house. Ayan. Parang Cat Mountain ata yung meaning ng Maokong. Hindi ko sure. At andito na nga kami sa tea house. Bali, may minimum na 150 Taiwan dollars per person pag magdadine kayo dito. Ayan. Grabe, yung granite. Talagang buong block. Lahat, pati chairs, table. Yung pusa dito, napakasungit. Tingnan nyo. Tinatikuran ako. Hindi daw ako marunong mag-Chinese. Ayan na yung order namin ni Mama. Bale, umorder kami ng ulong cheesecake, tapos tea na jelly. Tapos yung paborito kong jasmine na tea. Si Mama busy kasi may kausap siya sa phone. Kaya ako lang yung kumakain dyan. Pero don't worry, tinirahan ko siya. Nung paglabas namin, nakakita ulit ako ng cat. At may mga trail din. Pero gutom na kami kaya dito kami nag-lunch. At si Mama gusto nga ng ice cream kaya pumili kami. Mga tea ice cream yan. At pwede rin palang kumuha ng souvenir dito banda. Mura nga kasi 30 Taiwan dollars lang yung kailangan mong bayaran. Para siyang press coin na souvenir. Tapos kailangan mong maglaglag ng 3 10 Taiwan dollars. Tapos, ayan, para kang magdadrive, kailangan mo siyang ikot-ikutin.
para ma-press yung napili mong design. Namali nga ako kasi hindi ko pala naikot yung lalagyan ng coin sa lahat. At ayan, nakuha ko na nga yung gusto kong design. Si mama kumuha rin, ito yung gusto niya. Tumingin pa nga kami sa mga ibang tea house at nakita ko tong teapot na pusa. Kaya kinuha ko yung isa. Si mama kumuha ng mung bean cakes. At ayan, may souvenir na kami dito sa place na to. Nag-muni-muni muna kami bago kami lumipat nga sa isa pang station. Ayan, pasakay na nga kami ng gondola ulit. Bale, hinto kami dun sa may temple, yung maraming cherry blossoms. Ayan, thankfully may empty na gondola. At dalawa lang kami ni mama na nakasakay. Ayan, tuwan-tuwa si mama sa gondola. Isang stop nga lang pala yung temple, kaya mababa na rin kami dito. Ayan, may pag-akyat pa na kailangan gawin. Pero hindi na kami aakyat ni mama. O, talo yung Merlion, Diyos. Bale, yung aakyatin namin ni mama, yung sa may second floor lang banda. Second floor. Hindi na kami aakyat sa pinaka-tuktok nito. Kasi magpapapicture lang naman kami sa mga cherry blossom. Ayan, mas light pink na yung cherry blossom dito. At single petal lang. Hindi siya double petals. Tulad nung kahapon. Ayan, ang ganda-ganda niya. Pero wala talagang amoy, guys. Walang amoy yung cherry blossom. Ayan, pabalik na nga kami. At nakita namin tong mga statues na pwede mo upuan. Kaya ayan, umupo ako sa dragon. Kasi Year of the Dragon nga ako. Si mama naman sa snake. Kasi Year of the Snake siya. Tumingin din kami sa souvenir store at nakakita kami ng mga cute towels. Kaya kumuha din kami niyan. Pupunta na naman kami ng Taipei Zoo ni mama. Namali nga kami kasi 4:30 na kami nakapunta dito sa zoo. Hanggang alas 5 lang siya. Ayan, dumating na yung shuttle train. Ang haba-haba ng zebra na yan. Nag-U-turn pa nga siya kasi ito yung sasakyan namin papunta ng mga main attractions. Nakaka-stress nga kasi hanggang 4:45 lang yung service nito. So later on, need na namin mag-walk. At dahil nagutom kami, bumili din kami ng waffle ni mama. Ito yung kinuha ko. Tuna salad with vegetables. Kahit allergic ako sa tuna, okay lang yan. At ayan na, may elephants na. Ang laki talaga nitong mga elepante. Meron din silang hippopotamus dito. Tapos, meron ding mga zebra. At itong mga camel. Ang cute nila. Meron din silang mga Chinese zodiac dito na clock. Ito yung panda, yung isa sa mga sikat na attractions dito. As you can see, kain lang siya ng kain ng bamboo. Ito yung mga mas bata pang mga panda, sa loob sila. Tapos, may mga koala din sila dito. Dahil nga maulan, sa loob sila nakalagay ngayon. Pero usually daw sa labas sila. Ayan, ang cute-cute nila, para silang mga teddy bear. Lumabas na nga kami ni mama dahil magsasarado na yung zoo. Ang ganda ng mga flowers na to, napaka-unique. Ayan, pinalabas na kami. Kasi nga alas 5 na. At sasakay na naman kami ulit ng MRT, pabalik ng Ximen Station. At ginabi na nga kami ni mama, kaya magdi-dinner na rin kami bago kami umuwi ng aming Airbnb. Dito kami sa may modern toilet. Nirecommend kasi ito ng friend kong si Claudie. Hi Claudie, kung nanonood ka, miss you.
Ayan, talagang toilet themed siya. Parang kakain ka sa toilet, ganun. Must try siya pag first time nyo dito sa may Shimen area. Ayan, may mga policy sila na kailangan may 1 item per person. Hindi pwedeng mag-share sa isang item. Bale, umorder si mama ng Thai red curry chicken. Tapos yung meal pala may kasama ng rice, vegetable, tapos may soup din at may black tea. Tapos ako ang in-order ko ay ham and cheese stuffed pork chop. As you can see, nakalagay nga sa toilet bowl yung mga ulam. Fun siya na experience. A must try talaga. At pabalik na nga kami. Pero bumili muna ako ng fruit dito. As you can see, 200 pesos, almost 200 pesos ang isang pirasong prutas. Nag-ikot pa nga kami ni mama dito sa isang souvenir store. Sa may Shimending pa rin na area. Ayan yung mga binibenta nila. At ito yung kinuha ko, isang capybara na keychain. Tapos may mga dogs din dito, cute-cute. At dumaan kami ni mama ng Family Mart. Ayan, nakakuha nga ako sa claw machine nitong Mofu Sand. Tapos ito pang mga to, naswertehan ko lang. Hello everyone. So today, medyo maaga kami nagising, 3:00 pa lang. Kaya sinabihan ko si mama kung pwede niya akong pagbigyan na mag-early breakfast sa Yonghae Soy. Ayan, naglalakad kami. At marami na rin taong kumakain dito. Ayan na nga, cash lang talaga. At ito pa rin yung menu nila. Kumain na kami dito before. At nagustuhan talaga namin yung rice nila na may chicken leg meat. Ayun nga yung in-order namin para sa breakfast. At umorder din kami ng xiaolong bao for sharing. Bumalik muna kami ni mama ng Airbnb namin dahil sobrang aga pa. Ayan siya, oh, may chicken leg, may egg na rin. Tapos ito yung xiaolong bao. Mga 7, umalis na kami ulit ni mama papunta ng station. Bale, pupunta kasi kami ngayon sa Taipei 101. Aakyat na kami. Before kasi nung pumunta kami noong 2019, hindi kami nakaakyat. Kasi hindi kami nakapag-reserve ng mas maaga sa pag-akyat. Hindi namin alam na pwede palang pumasok sa mall lang. Ayan, malapit na nga kami. Dito kami mismo bumaba sa Taipei 101 station. Kasi ang appointment namin dito ay 11 pa. At dahil medyo maaga pa, tumambay muna kami dito sa labas ni mama. Ayan, may wifi pala dyan. At pumasok na nga kami. Napunta kami ng observatory. So, kailangan mo nang umakyat ng 4th floor nitong mall. Tapos, aakyat ulit ng escalator pa 5th floor. So, dun sa may escalator na yon sa 5th floor, dun pa yung entrance ng pa-observatory. Yung paakyat ng 89th floor. And ang daming luxury brands dito sa loob. At aakyat na nga kami ni mama. Dahil 10:30 na. Hindi ganun karami yung umaakyat ngayon. Tapos, nalungkot nga kami dahil sabi ni ate na wala daw makita as of now. Kasi sobrang kapal daw ng fog. Kaya kumuha muna ako nitong mga catchable again. Tapos nang ikot-ikot muna kami ni mama sa mall. Try namin ulit mamaya mga 12:30 kasi okay lang naman daw. Ayan, yung mga iPhone nila hindi nakatali. Ang ganda nitong 16. Kumain na lang din kami sa may Din Tai Fung ni mama. Ayan, may queuing number na. Para matry namin yung Din Tai Fung dito sa Taiwan. Nagbili na rin kami ni mama ng mga souvenir. Itong mga may Taipei 101 na mint candy. Bale, tig 100 New Taiwan dollars yan siya. Almost 180 or 170 sa pera natin. Pabalik na nga kami. Ayan, sabi nga, the view is not clear. Ito na yung aming coupons paakyat ng 89th floor. Ticket rather. Ayan yung model ng high-speed elevator. Sobrang bilis talaga ng elevator na to, guys.
parang nag-ring yung tenga namin. Kasi 37 seconds lang, naka-reach na siya agad ng 89th floor. Sa Klook din namin binook yung ticket dito. Pero pwede pa kayong umakyat dun sa pinakatuktok if you want. Meron din ganong package. Hindi lang namin in-avail kasi natural, nakakatakot. Pinopromote pa nila dito yung Wuling Farm. Hindi kami nakapunta dyan eh. Ayan. Yan yung view sa taas. Nakakalula talaga kasi sobrang taas niya. Medyo foggy nga talaga pero at least visible pa rin yung mga buildings. Bale may mga different views per direction. May north, south. Tapos may mga stamp din sila dito ng Taipei 101. Ayan, ang cute-cute. Nag-try din si mama ng mga stamp nila. Bale yung ticket pala nila rito sa pag-akyat, may mga kasama ding mga coupons para sa mga restaurant na nandito sa taas. Ayan, yung sa south na view. Meron ding palang store dito ng mga souvenirs. At ayan, ang ganda ng mga postcard. Oh, talagang all direction. Ito yung kinuha ko, yung may cherry blossoms. Ayan pa yung iba nilang binibenta. Ang cute-cute. At meron din yung hindi ko nakuha na Taipei 101. Yung dun sa may vending machine. At itatry din namin ni mama tong coffee shop sa taas. Kinuha ko pala ay matcha cheesecake. Si mama naman tiramisu. Tapos parehas kaming uminom ng rose cafe latte nila. Sobrang sarap naman talaga. So, highly recommended. Pag nandito kayo, itry nyo rin yan. Pababa na nga kami ni mama. Ayan. Mag-elevator ka ulit na sobrang bilis. Ayan. Bale kasi dahil sobrang lapit namin, hindi kayo makakuha ng magandang video with the building. Ayan, nakakalula nga. Sobrang taas. Kaya lalakad muna kami ni mama sa may Taipei City Hall para makapagpa-picture ng kasama yung buong building. Andito na nga kami. Tatawid na lang kami ni mama para makapag-picture at video. Ayan siya. Pabalik na nga kami ni mama ng station. Bale, dadaan pala kami mamaya ng Longshan Temple ulit para bumili pa ng mga Lucky Charm. Kasi kulang pala yung nabili namin last time. Andito na nga kami sa temple. At marami pa rin talagang tao kahit weekday. Kumuha si mama nitong bracelet. At ayan, nakuha ko na yung mga souvenirs na kailangan namin. At pabalik na nga kami ni mama ulit sa Shimen. Ayan, nakarating na nga kami. Bale, magpapahinga muna kami at mag-aayos ng aming gamit kasi uuwi na nga kami bukas ni mama. Nung gabi lang, lumabas kami ulit ni mama kasi naisip ko na baka pagsisihan ko na hindi ko kunin yung isang A6 na shoes na natitipuhan ko. Total, andito naman na kami. Kaysa naman isip-isipin ko pa, diba? Ito, yan yung kukunin ko. Ayan, may pagka-rose. Ayan, nakuha ko na nga. So today, uuwi na nga kami ni mama. Kaya gumising kami ng maaga. At nag-check out na kami ng hotel. Este Airbnb. Nahihilo talaga ako between the two. Basta Airbnb, ayan. May pa sako bag yung ate nyo. Sako bag is a must-have talaga. Hindi mo na kailangan bumili ng mga malalaking bag. It's a Filipino thing. Bale, maglalakad lang kami dito sa may unahan. Tapos doon na kami magbubook ng Uber. Papunta sa station. Ayan na nga yung Uber namin. Kasi ang hirap palang ilakad yung suitcase na sobrang bigat. Nakarating na nga kami dito sa may Eastgate banda. At maglalakad na kayo papunta ng airport MRT nila. Ayan, napakarami nga mga gacha at mga iba pang vending machine. Bago yung entrance nitong MRT. At nakasakay na nga kami ng MRT ni mama. Mga 20 minutes lang. Andun na kami sa Terminal 1 station. Nakarating na nga kami ng Terminal 1. Pipila na kami for check-in at nakuha na namin yung boarding pass namin. Pero bago yun,
paprocess muna ako ng aking tax refund dito. Bali sa credit card siya, i-credit. Mga 7 to 30 days daw bago makredit sa credit card yung tax refund. At bumili din ako ng mga drinks dito sa may boarding gate. Ayan, inubos ko yung mga barya namin. Bumili ako ng mga coffee na gusto ko. At nakasakay na nga kami ng plane ni Mama. Dito kami malapit pa rin sa CR. At ayan, may foods kami ulit na in-order. Nakarating na nga kami ng Pilipinas. Finally. At nag-aantay lang kami ng sundo namin. Pero dahil sobrang tagal nila, ang sobrang weird. Kasi 2 kami nagpapasundo. Mag-alas 4 na wala pa rin sila. Ayan, kumuha kami ng coffee at ng dessert. Ayan, nag-aantay lang kami ng sundo namin. Kaya pala sila na late kasi naatasan pala ng dump truck yung kotse ko. Ayan, natanggal yung logo. Tapos nayupi-yupi yung hood niya. Pero okay lang, at least nakauwi na. Ano man, JJ? Hindi nga tumuloy-tuloy. Wala nang banggi. Tutututut. Hindi pa nilulog.